nakilala dito na. Sa ano? Sa simbahan sa St. Rox. Sa simbahan sa St. Rox, nagsimba ako mag-isa. Si Ate Evelyn nagsimba rin mag-isa. So parehas na kami nag-aabang ng bus doon sa bus stop. Kinausap niya ako na, "Are you Filipina?" Blah blah blah. Eh hindi ko siya pinapansin kasi akala ko hindi siya Pilipina. Dahil di ba si Ate Evelyn is design. So yun, you know what? I have a cousin, blah blah blah. Nung araw din na yun, tinawagan niya si Joel, ipinakausap niya sa akin. Pag hello pa lang ni Joel, sabi ko ay bading to. Pare, balik ka pala eh. Nakita niya ako, ayaw na pagkawalan. Ayaw na niya ako pagkawalan. Bakit iba yung boses niya? Paghawak ko ng kamay, pag ano na daan, tawid, ayaw na pagkawalan. Unang-una ko kuyang makausap sa telepono, sabi ko, nawalan ako ng interest. Kaya from the time na nag-usap kami ng una, lumipas pa ang parang 7 buwan. Kasi una ko siyang nakausap sa telepono, sabi ni Ate Evelyn, 42 years old ka na nun, no? Sabi ko, 42 years old, walang asawa, walang anak, bading to. Sabi ko. Pare, sinuot ko yung pinaka-luma kong pantalon. Nagupuhan pa rin sa akin. Nangunan yung meeting. Kumpas na baong na galing Pilipinas pa. Kaya kuya, una ko siyang nakausap, parang July pa yata yun. Nag-meet kami, February na, magpa-Valentine's na. Ganon katagal. Ang tagal pala. Pero nakailang tawag ka nun, Joe? Tapos December nga nun, ate, diba? Nasa ano na tayo, sabi ko sa iyo, atik ako, ini-invite akong lumabas, ganon. Umuuna ako, maya-maya, sabi ko, ay ayoko na. Naka-ready na daw siya, nakabihis na, tumawag na ng parang Uber. Nag-cancel ako. Taxi pa, wala pang Uber. Wala pang Uber Tumawag na. na siya ng taxi, tapos Sino ano mo kasama mo? Ikaw lang. magmi-meet nga sana kami, dadaanan na niya ako. Tapos, sabi ko, ay ayoko. Tapos hanggang sa nakalipas na naman ang ilang buwan. Hindi mo naman siya makalimutan. Di pa. Hindi pa rin kami nagkita. May ba ni Gigi, ay do, wag ka na nun. Hindi yun ang tipong lalaki. Yalalalala. Sabi ko, okay, talagang wala ka. So, okay, wala. O, sige. Di man siya tumigil. Consistent eh, no? Tawag ng tawag. Tawag pa din Kasi siya. wala akong sama mag-weekend. Tawag pa din siya. Yung nagme-message, nagte-text pa lang. Pare, nagayuma mo pala sa ano, boses mo eh. Sabi ko talaga, unang pag-ilaw pa lang niya na yung bading to. Tapos, alam mo, may pinsan ako. Kausapin mo, tawagan ko ngayon, kausapin mo. Pag ring ni Ate Evelyn, ikanyan man sa akin. Tapos pag hilaw naman ito, sabi ko sa loob-loob ko ay bading to. Hindi na ako nakipag-usap ulit. Eh, ito naman, maya't-maya, tumatawag man. Nag-aayang lumabas. Eh, ako Kasi wala pare akong noon, every week, interest. kada weekend, labas ako. Kasi saan? Gala siya ng gala Tawag ako mag-isa. ng kaibigan. Wala ka matawag. Ay, ito. Tawag ko ito. Tapos kuya, di nagkita na kami January 30. Yung kay Gigi, ang una kasing nakita nito si Gigi. Di ba tinanong mo pa nga si Gigi na ikaw ba si Lori? Linis si Gigi. Napagkamala si Gigi si Dory. Naglinis si Gigi kay Ate Evelyn kasi dati noon kuya, naglilinis kami sa bahay ni Ate Evelyn. Minsan kaming tatlo. Salitan. Nung time na yun, si Gigi lang mag-isa ang naglinis. Tapos nagpunta siya. Nandoon yata to si Joel. Tapos sabi niya, ikaw ba si Dory? Ano sabi ni Gigi? Tapos
Tapos pag-uwi Siyempre, na hindi. pag-uwi ni Gigi, sabi niya, Do, nakita ko na yung Joel. Wag yun. Hindi. Kasi si Gigi ang una nakakita eh, di ba? Wag yun, Do. Hindi yun. Hindi yun ang tipo mong lalaki. Nakakatawa. Pero pagkita niya sa akin, hindi niya ako mag- Tapos nung nagkita naman kami kuya ng January 30, alam mo ba? Parang kasama kami doon na do. Yo, Ha? di ba? Parang kasama kami ni Gigi noon. Hindi. Di ba? Hindi, kasi nagsimba ako noon. May transfer ako. Nagkataon, nakasakay ako ng bus. Tumawag to. Sabi niya, saan ka? Sabi ko, nagsimba ako. Eh, may transfer pa ako. Sabi ko, sayang naman ito kung hindi ko magagamit. Nag-transfer ako, kumunik ako sa Yorkdale. Sabi niya, nandito kami sa Yorkdale. Alam mo ba, ang ginawa naman itong lokong to kasi hindi pa niya ako nakita. Akala naman niya siguro yung, ewan ko. Ang ginawa nito kuya, magkausap kami sa telepono, sabi niya, saan ka na, bla bla bla. Ako sabi ko, nandito ako nakaupo sa harap ng Nag-eyeball SNL. pala kayo. Nag-eyeball kayo ha. Nag-eyeball Oo. kayo. Tapos, alam mo, hindi siya ang nakapagkita sa akin. Tinatanaw lang niya ako sa malayo. Nagsisigurado siya. Siguro sabi nito, kung pangit to, hindi ako makapagkita sa kanya. Kung matanda to, hindi ako lalapit. Ang unang lumapit sa akin, yung kaibigan niya. Sabi Eh, ni... nakaupo si Ted. Si Ted. Nakaupo, describe ko yung damit ko, pero ang damit ni Ted ang describe ko. Ayos pare ginawa mo ha. Oo. Tapos tingin siya ng Ted. Ang Ted naman, kaibigan ko ng Ted, walang maalam. Sabi ko Tinitingnan lang din siya, tingin-tingin ko, ito yung babae na to. Naawa na ako, ala sige, palupitan ko na lang. Kaya lang Ano ba? ang daya nito kuya, dahil ako na tinatanaw na niya ako sa malayo, kita na niya ako hindi ko nakikita siya. Kasi siguro baka matanda na to, o baka pangit to, o ganun. Ganon, parang nag-hi siya, si Ted naman, walang alam. Tingin na sa akin. Sabi ni Ted, hi, ako si Joel. Joel, sabi ni Ate Evelyn tsaka ni Gigi, matanda eh, ito bata. Tapos sabi ko, hindi, ikaw si Joel. Sabi ko, asan si Joel? Tapos tawa ng tawa to, lumapit mo. Grabe ang istorya ng love life ninyo. Ayos ka ha. Siguro daddy, kung matanda ako, na nakita mo, baka matandang pangit na pangit, hindi ka lalapit sa akin. Oo, hindi ka magpapakilala. Eh pare, nung nakita mo maganda pala, eh, nagpakilala ka na. Tsaka bata pa. O ano ka lang nun? 35 ano? Ano? 30s, nasa 30s ka lang. Parang 34. Yung pag-shape ni Gigi. Kasi di ba si Gigi? Ba't na-ospital? Na-ospital. Hmm. Kayo na Di yun. ba si Gigi meron siyang yung Sa mattress. dinudugo. Kayo na. Hindi pa. Naliligaw ka to sa akin. I think pangalawang beses natin noon magkita, ano? Oo, pangalawang beses namin magkita. Kasama namin. Hanap kami ng hanap ni Joel ng pang-shape kasi si Gigi nasa ospital na. Oh my God. Tapos nasundan uli nung nanganak na si Daisy. Palagi na kayo magkikita. Nandoon, di ba ate, nag-overnight tayo doon sa bahay ni Daisy nung nanganak siya. Mhm. Tayong tatlo, si Gigi, ako, ikaw. Mhm. Hinatid tayo nito, siya umuwi na, tayo naiwan sa bahay ni Daisy. Sapoy lang. Nasa subway lang, naghiwalay na tayo, di ba? Oo, hindi ko pa nakilala sa TV. Yeah, naghiwalay na pala tayo. Hanggang sa nagrenta na din siya, kasama namin. The rest is history. So ano na, 15 years in the making na. Oo, Mahigit. ganun nakatagal. Ay, nag-aakar ito. Kahasad ang isa. Talagang hindi ka pinakawalan. Sabi Wala, ni wala. Gigi. Ang truck ko, tingnan mo, truck ko. Nagigiwang-gewang ng truck. Tsaka nag-hazard siya kanina, dad. Oo, Huwag gumigiwang-gewang. muna, kasi yun.
Bilisan mo lang ang pag-overtake mo, Dad. Sinigurado Okay na ito yan ah. Huwag kang tumabi dyan. Kasi gumaganon-ganon siya. So yan po ang love story ni Dory and Joel. Pero alam mo kuya, noon, talagang nagdadasal ako noon pag nagsisimba ako, nagdadasal ako noon kasi ang iniisip ko noon, si Gigi may asawa, si Ate may asawa, Ikaw wala. si Uli may asawa, si May may asawa, lahat sila may pamilyang parating. Sabi ko, paano kaya ako pagka dumating na lahat ng pamilya nila, ako lang mag-isa ang wala. Kaya pinikot mo na. Eh, hindi kaya. Oo. Pinikot Pare, ako, kaya pare. pinikot ka, hindi ka na Yun ang pinawalan. sabi ko, pare, pag pito niya isang beses, hindi na ko pinakuha. Yan lang. Tama ka nga, hinawakan ka na ng todo. Nagdasal talaga ako noon. Sabi nga ba ng iba, Pinagdasal. ng Italian, saan mo nakuha si Dory? Ganun ako, ay, niligawan na yan ako. Sabi ko ba niya? Pero parang naniwala man ako noon talagang God sent ka sa akin kasi Siyempre. Tingnan mo na wala antok niya. kasi kuya nung nagsisimba ako noon lagi kasi si ate sa si Gigi panay ang work niyan kahit linggo naiiwan ako doon sa bahay mag-isa so magsisimba ako mag-isa ngayon sa tuwing nagdadasal ako niyan lumalapit ako doon sa kay Mama Mary doon sa St. Rox ang lagi kong dasal bigyan mo ako ng makakasama lagi yun halos parang 1 year ko yun pinagdasal Hindi and then si nagpasa. Ate Evelyn ang naging kakilala ko Si Ate Billy doon nagbigay. din sa simbahan na yun so para bang pinagtagpo kami ni Mama Mary doon sa church Si na Ate yun. Evelyn ang tulay. Oo, Siya ang tapos naging, nakilala ko siya 15 years ago na. Dapat pare, nagpakipot ka pa. Hala? Oo. Hala? Oo ah. Sinagot ko lang pare ko lang. No. Kinukuha pala yung kamay mo eh. Oo. Hindi siguro. May siguro Nanood kami pa. ng sine, tatlo kami. Yung Oo. barkada ko, isa si Ted. Hindi siguro. Si Ted ang laging alalay nito. Ang may alala yung lalaki. Yung babae yung wala. Nagkilala naman kami ni Ted noon. Kasi yung barkada ni Ted, ang kapatid ng classmate ko, doon kami nakilala sa party ni Judith. Yung mga barkada naman yung kaedad ni Ted, puro nagka-shota-shota na. Ikaw ang wala. Siya, si Ted, wala. Siya, Kita kami sa Batters Protect. Siya mag-isa, ako mag-isa. Uy Ted, kumusta ka? Wala, pasyal lang. Wala. Pasyal tayo. Paano? Ang dami na kasing ipinakilala sa kanya. Kada weekend pare, lapas talaga ako kasi Italian yung kay Giovanni. Oh. Kain doon, pasta lahat. Ah, Kung hindi ako nakakanin. Kaya pag weekend, takaw ko. Nandun ako sa Batters, takaw ko ng Filipino food. Alam mo ba kuya, ang Hindi dami kagaya nang noon, no, pinakilala Martina? sa kanya, hindi lang ako, marami nang nauna. marami na na sa'yo? Oo, marami nang naunang pinakilala sa kanya. Ay lahat hindi pumasa. Maramaba yung listahan ko pare. so kung hindi bukol, hindi ukol. Grabe. Meron ngang isang gustong-gusto siya, ayaw naman niya. Tapos yung... Kasi yung akin, barkada lang, may kasama, may magkasama ako weekend. Para bang ano to? Yan. Trust to. Para bang may gusto sa... Yung isa, yung isinama niya ako doon sa apartment ni Emily. Aba, sinawang ka na nga. Isinama ako ni Kasi Joel. barkada ang tingin Pero ko sa kanya. Siya, si Emily, gustong-gusto siya ni Emily. Kaya nung ipinakilala niya ako, parang nalaglag yung mukha ni Emily. Sabi ko, kawawa naman. Sabi ko, bakit hindi na lang kasi siya? Bakit hindi mo nagustuhan yung Emily? Hindi naman barkada, barkada lang ang Barkada lang tingin ko talaga. sa lahat pero yung Iba- para bang Pero kay Dory, hindi talaga barkada tingin mo. at barkada pa rin noon kung hawakan niya kamay ko. Anong gayo bang binigay mo, Dre? Tumigil ka pa. Pag hawak ang kamay niya,
Dred, hindi ko ba? Pare, totoo yung sinabi mong ginayuma ka. Naniniwala ka na parang yun. Naniwala ko dyan. Mildred ang culprit niya. Ako naman ngayon. Ewan ko sa inyo dalawa. umpisa nung pagkita namin, yung first meeting namin ng January 30, sunod-sunod na yun, walang linggo na hindi kami nagkita. Lagi yan silang ano, As in, nasa ano, Dapat pare, pagka isang linggo, papalya ka. walang palya na yun mula nung ano. kahit weekdays, pag wala akong pasok, pupunta pa din yan. Kung hindi talaga ukol, hindi bukol. Tapos kuya, nung di nagtagal-tagal na kami, natandaan ko pa yung sabi nun ni Ate Mildred. Sabi ko, Ate Mildred, niyayaya ka ba ako ni Joel na mag-overnight? Tapos natandaan ko yung sabi ni Ate Mildred, ano ka ba? Nagpaalam ka pa sa akin, ang tanda mo na. Hindi ko na matandaan yun. Sabi niya sa akin ni Ate, ano ka ba? Ang tanda mo na, magpaalam ka pa sa akin. Ayun, nag-umpisa na akong hindi na umuwi ng gabi pag weekend. Sinasama na niya ako kay Giovanni. Hanggang sa siya na ang nakitira sa amin. Weekender na din siya kasama namin. Tapos ngayon ikaw naman ang nakatira na sa kanya. Wala na. Ganun lang ang umpisa. Pero ang ganda nung kasal nyo ah. Tuloy-tuloy na. Oh. Yung kinasal kami, 7 years na kaming nagsama. Ang ganda pala pare na istorya ng buhay mo ah. Ang dami kaya nitong naging dinate na yung tinento mo na yung babae pa ang nagbayad no sa restaurant. Ano ko to sa Belen eh. Sabi niya, ninate ako ng kaibigan niya, kailangan mag-Amerikana ka. Pinahiram ako Amerikana ni Dorian. So, parang sexual ko pare. Wala akong credit card. Tapos yung babae ang nagbayad. Babae nagbayad. Nagpas kami pa minsan. Parang may yung medyo malamig yun. Corbata, Amerikana, top coat. Parang si Rizal pare. Tapos walang pambayad. Tapos, Siyempre may Amerikana na ako. Na ako. Siyempre may formal isa. Bumili ako sa Goodwill ng top coat. Sabi ni Belen, okay yan. So, Christmas yun, naka-top coat ako. Nalata ko yung isang babae tingin na tingin sa akin. So wala lang. Akala ko nagupuhan sa akin. Yun pala pare, yung top coat ko pang babae. Ano Kaya ko lang pala- ang bilhin? Okay yan, tama yan. Tinira ka Pang na babae ko na yun. Tama Kaya tingin sa'yo. Oo, akala ko nagupuhan sa akin. Kasi Christmas, magmisa, maka-Amerikana. Ay, ang lamig. Ay malamig, kailangan may top ano. coat. Siyempre, top coat kung blue. Ngayon, binigay ko sa kanya siyang gumagamit. Naisahan ka. tapos didinate na yung babaeng yun. Yun yung nag-Amerikana siya. Yung babae ang nagbayad. Pagkatapos nilang nagkita, kumain, naghiwalay, hindi na niya tinawagan. Ito, nawagan ko pa rin. Pero ano lang yun. Ba't hindi na kayo nagkatuluyan nun? Siyempre, yun eh. Professional na tapos. Gusto pa nila na, inirecommend pa sa akin, mag-aral ng para bangko. Yung sa bangko. Banker. Oo, saan ko. Sarap pala pare na istorya ng buhay mo ah. Oo. Kaya pala habulin ka ng babae. Talaga hindi ko masayo sa simbahan na yun. Si Nino naman, tumatawa lang si Nino. Kasi Hindi niya ang masabi. ibilin nagsabi, okay yan, tama yan. Yun pala, pag babae yung... Alam mo, nagka-Amerikana simba. Parang gano'n. Akala niya, gwapong-gwapo sa kanya. So yung feeling mo, gwapong-gwapo sa iyo yung babae. Oo. Sabi ko, yun pala Nakakatawa. yung top coat ko pang babae. Sinusundot ka dali ng sa likod. Hindi ba niya nakikita na mayroon sa unahan? Traffic. Ayan ang
story ng love life ni Dory at ni Joel. Nakakatuwa. Saway. Mula talaga noon, tuloy-tuloy na hanggang sa nagsama na kami. Magandang masaya.